Amen. Praise the Lord. Amen. Na-bless mo? Salamat sa Ginoo alang sa mga daghag, mga problema. Nindot kay itong kantaha. Pero sa gamay rag problema, murag di kayo. O katong walay problema, murag wala to'y pulos tong kantahan nila. Pero salamat sa Ginoo nga doon na tayo Diyos nga mo tabang na to. Amen. Kami na mo, mintras buhi pa tayo ng kalibutan na naagyo tayo problema. Maubitan ng uban, maghikog na lang ano man para mawala ilang problema. Pero, naran ninyo, pero ang ang Bible nagsulti mga kaigsunan nga doon ay katuyuan ng Ginoo sa itong kinabuhi. Ang uban nawala na, mga nangamatay na, pero kita buhi pa. Tungod kay doon na pa'y katuyuan ng Ginoo sa itong kinabuhi. Ug salamat nga samtang kita nagpadayon sa iyang buluhaton, doon ay saad sa Ginoo, Jesus never fails. Amen? Dili gyud ta pakyason sa Ginoo. Kung sa iyang gisaad na to, iyan ang tumanon. Okay, doon na mo yung Bible mga kaigsunan. Atong ablihan atong Bible sa Book of Acts, manindugtang tanan palihog. Book of Acts chapter 7, verse number 47 o verse number 49. Ato gisgutan karon mga kaigsunan kini gitawag God's temple or God's house. Balay sa Dios. Acts chapter 7 verse number 47, 48 and 49. Atong basahon ni ug salamat sa Ginoo nga doon na tayo Bible. Amen. Ug salamat nga ang Bible gipreserbar sa Ginoo. Ug salamat nga nakabasa ta ani. Ug diri na mabasa to unsa day kanindot ang Ginoo nga atong gisimba. Okay, Acts chapter 7 verse number 47, verse 47, 48 and 49. Atong dunganog basa palihog. Ready, go. But Solomon built him a house, howbeit that Most High dwelleth not in temples made with hands, as the prophet. Heavens Praise the Lord. Mag-pray na. Thank you Lord sa blessing. Thank you Lord sa imong faithfulness. Lord, bless ang mensahe. Gamitay mga lagad nga malipay kami nga maminaw ani. Malipay kami nga mosabot nini o malipay kami nga amo ning apply sa among kinabuhi. Salamat kay Lord nga maayo kay ka sa among kinabuhi sukad pa sa una ug hangtod sa hangtod ikaw ang maayo sa among kinabuhi. Lord, bless ang matag-usa namo. Amo ning gampo in Jesus name. Amen. Palihog manglingkod, salamat guys Ginoo. Okay, actually ang usa ni ka portion sa wali ni Stephen nga iyang giwali ngadto sa mga taga-Israel. Ug imong makita din nga iyang usa sa iyang giwali diri nga may tungod kini sa Ginoo or God's house or nagisgot kini og asa man ang Ginoo mopuyo. Kung mangutana daron asa ka ang Ginoo? O gani ang uban mayon ngadto ta sa church kay mao nay balay sa Dios, di ba? Sa ang uban mayon nga ang balay sa Dios o ang balay sa Ginoo, ang God's building, ila na gitawag og balay kuno sa Ginoo. Pero mga kaigsoon atong isgutan karon ang kining gitawag God's house. Asa man gyud nagpuyo ang Dios. Actually, isguta karon o kining as of now sa pagkakaroon, atong isgutan kining balay sa Dios nga diin ma-practice unta ta ba or atong i-practice unsay reality nga asa day ang Dios sa pagkakaroon, asa day siya nagpuyo. Siyempre nakahibalo man ta nga or God's abode or naaman sa langit. Di man gid mawala nga naaman gid. Pero sa pagkakaroon, asa man ang Dios nagpuyo. So, ato ning matubag mga kaigsunan sa dihang mag-study ta ani. So, unas tanan, our God
will not leave a dirty house. Ang Ginoo dili siya mopuyo sa balay nga hugaw. Napa mo? Amen? Mo bitaw na nga naay caption nga ningon nga cleanliness is next to godliness. So ambot pasabot mga kaigsunan, magkuyog na ang hugawan o kanang tapulan o kanang tapulan malimpyo. Pero tinuod ka nga Kristohanon mga kaigsunan, imong kalipay nga manglimpyo juga. Napa mo? So ingon na. So okay, ang nakita no sa kinabuhi, our God is a God, Dios nga usa siya ka Dios nga is a holy God. Walaan siya nga Dios o limpyo siya nga Dios. Ug dili siya mopuyo ngadto sa hugaw nga puy-anan. Okay, the Bible says ang sala mga kaigsunan mao nay nakahugaw sa tao. Mao nay nakahugaw sa tao ang sala. Okay. So una mga kaigsunan atong isgutan karon kining gitawag God's primary house. God's primary house was Adam. Ang primero niyang balay mao si Adan. Napa mo? Actually, gisgutan na to diri mga kaigsunan, mahitod kini nga si Solomon naghimo siya temple. Nga diin makasimba ang Israel or magtagbo ang Israelites og ang Ginoo ngadto sa gitawag God's temple or God's house. Pero before ana mga kaigsunan ato nga sa gisgutan kining may tungod asa man gyud sa sinugdanan, asa man gyud sa diyang gibuhat ni ang tao, asa man mipuyo ang Dios. So, primarily mga kaigsunan, ang Ginoo mipuyo diha ni Adan. Napa mo? Ato tanawon, Genesis chapter 2 verse number 7. The Bible says the Lord God formed Adam of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and a man became a living soul. So, masigutan na to din yung mga kaigsunan, nagisgutan diri kining the dust of the ground, kining the breath of the nostril, the breath of life. Then ang resulta na the man became a living soul. So, I hope nga, by the way, ako ning isulti yung kining timanin ning mga word kay naadiri. Number 1 nga word, design. Dahil sunod kining gitawag desecration, kanang gihugawan or gihugaw o sa lalong pa nga binisaya, gipanamastamasan. Wala lang hugaw-hugawan lang ba? Then desolation, gibiyaan. Then sunod destruction, gi-destroy, giguba. So, in this time mga atong kanang na ang upat diha maglatay ang ato ang mga punturon or permina nato mabalik-balik na nga word. Una mga kaigsunan, mahitungod ni Adan, he was designed, God's design, he is the man or kitawag permirong tao. Og siya mga tao mao na natoy unsa ang pagkatao ni Adan, mao po ni ang atong pagkatao. So ang tao gibuhat sa Dios nga dunay tulo ka butang. Una si Adan o si kitang tao or si Adan mismo gitawag siya lawas or body. Naa siya body. Ang gibuhat sa Ginoo nagkuha siya og abog or dust or lapok. Managingon nila nga ang babae, ang lalaki gibuhat gikan sa abog. O gikan sa lapok, ang babae gikuha gikan sa gusok. Ningon ang bayot nga kami asa na lang may. Ningon tong maestro lang nga ang bayot ko no kay kining bukog nga nagkalapok.
Anyway, God's outer, the outer room, mao ni ang lawas sa tao. By the way, mga kaigsunan namin, kining makita nato nga lawas karon, mao ni ang gitawag ra ni siya, tawag og, mao ni makita nimong tao gid na kay na may lawas. Pero ang tinuod nga sulod sa tao, mao ang iyang gitawag soul. Kung moingon tag, by the way, akong balikon, ang body, ang lawas, naa diha ang iyang mata, naa diha ang 5 senses niya. 5 senses, ilong, dalunggan, mata, dila, panit, naa diha ang mga 5 senses. Ug kunya mo nay mohatag og kining information ngadto sa iyang soul. Ang soul, mga kaigsunan, naa diha ang gikuha ang word nga psyche, or psycho, or psychology, or psyche, or psych. Diha ang gitawag soul. Na diha ang imuhang abilidad sa pagpili, abilidad sa ability to choose, then our will, napo diha ang imong emotion, napo diha ang imong intellect. So, mo na gitawag soul. Pero ang sulod ana mga kaigsunan, mao na ang gitawag spirit. So kada isa nato naatay gitawag spirit. Si Adan mga kaigsoon kung balikon atong Genesis chapter 2 verse number 7, imo makita di atong balikon verse number 7. Genesis chapter 2 verse number 7. Diyan siya, the Lord hath formed the man of the dust of the ground, that is the body, and breathed into his nostril the breath of life, that is the spirit, the breath. Then Lord, and man became a living soul. Nahimong buhi siya nga kalag. So muna na. Ang buhat sabot mga kaigsunan, kita ding tao, doon na tayo tulo ka parte. Doon tayo body, soul, and spirit. Muna, huwag imong tanawon, ang design sa Ginoo sa tao, ang design yun niya sa kitang tao, sumala pa sa 1 Thessalonians chapter 5 verse number 23 ug 24, nagyan ang Bible. Baliw ko no. For very God of peace, sanctify you holy and pray your whole spirit, that is spirit, soul, and body be preserved blameless into the coming of the Lord Jesus Christ. Ang buhay pasabot mga kaigsunan, doon na gitay soul, body, and spirit. Amen? Dili na pwedeng spirit ra og soul, spirit ra og body. Naagyo ng soul and spirit. Then imo sang tanaw diya sa Hebrews chapter 4 verse number 12, nagyo na Bible nga the power of the sword or the power of God doon ay is like a sword nga din mo penetrate ngadto sa pinakailalom. The word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and unto the joints and marrow. Mga kaigsunan, naagyoday gitawag spirit and soul, and na gitawag body. Okay, we can worship God in Hebrews chapter, John chapter 4, verse number 24. Tanalo, God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit. So nagyapon dia mention the word is spirit. So sa Romans chapter 8, verse number 16, ang Holy Spirit and our spirit dunay panagtagbo. A spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So ang point ng mga kaigsunan, we are designed by God. Adam was designed by God to worship God. Itagaan tig body, itagaan og soul, ang tuyo sa Ginoo nga ang body mao ni gamiton nga diha ka ma-enjoy sa gitawag sa nakay makita diha nga nakay, di ba lahi atong lawas ikumpara sa mga mananap, lahi ra atong lawas. Then ang ato ang soul, lahi ang atong intellect i-compare sa uban. Dayon ang mga iro, mga animals, imong tanawon, wala sila gitawag spirit, naar sila soul and body.
pero wala sila spirit. Una nga dili pwede ang dahil nangutana akong apo nangutana na pwede ba madala si Blink dito sa Blink may ngalan sa Ingiro? Pwede ba si Blink badaat sa langit? Iko suluini nga sana, ako lang sa kubidyan. Ang point na ko mga kaigsoon namin niya, dili pwede nga dalhon ang mga animals. Kaya nga naman, wala man sila spirit. So ang plants, ang kining tanong mga kaigsunan, naa siya body, pero wala sila soul and spirit. Dili ka istorya. So kitang tao mga kaigsunan, higher gyud ta ang atong kinabuhi lahi ra gyud sa ikumpara sa animal o sa mga plants. Amen. So ang point mga kaigsunan, we are designed by God to worship God. Nga din ang Ginoo mga kaigsoon makig-uban siya nato. Gari gyud ta God will in us. Pero maniniya sa ako nag-iingon mga kaigsunan, dili gusto ang Dios nga mopuyo sa usa ka lugar nga din nahugawan. So God's design para ni Adam mga kaigsunan, to design to worship God ikaduha. Pero ang si Adam, ang nahitabo niya, Adam sin. Si Adam mga kaigsunan, naguna man niya itong PowerPoint. Okay. By the way, di pa kumayo mo buhat ko mga outline mga sa anay, pero ang ako lang mga kaigsunan o sa kabutang butang na to sumayin nga salamat sa Ginoo nga dili ko anad mo preach ka ng mga ingon magsubay bitaw sa ingon ani. Di ko gusto ko tong orag pre-rinse chicken ba. Di ko ganahan magsubay mga subay ani. Pero naghamon gumingon nga pastor, unsa may outline mo? Unsa outline? Unsa lahi akong wali, lahi akong outline usahay. Unang maglisod ko nga magsubay ko sa akong kaugaling magsubay. Di ko kasubay. Anyway. Una mga kaigo, sa diyang si Adan nakasala siya, the house or ginawag ang resulta, desecration. Gibinuangan or nahimong wala gitagaagbili. O ang resulta, si Adan mga kaigsoon, natanaw na to sa verse number Genesis chapter 2 verse number 16 or verse number 17. The Lord God commanded Adam, or the man, saying, of every tree, the garden thou mayest freely eat. Pero, verse number 17, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for the day thou shalt eat of it, thou shalt not eat, thou shalt surely die. Ang buhat pasabot mga kaigsunan, gidespise ni Adan ang maong warning. Iyang gibaliwala lang ang maong warning, ang laktol pagkaistorya, nakasala si Adan. So, kay nakasala man siya, ang gihimo, so, wala na dayon ang Ginoo makig-uban ni Adan. Gani, og imong tanawon rin mga kaigsunan, og imong tanawon rin, resulta ni sa gitawag, si Adan na himong gitawag desolate. Ang buot pasabot, wala gibiyaan siya sa Ginoo. Unang ningon ang giniadan nga, ingon si Adan nga, ningon ang Ginoo, Adam, where art thou? Ningon ang Ginoo, ningon si Adan, ipangita sa Ginoo ang buot pasabot, meaning wala na sila magkuyog. So, ang design ng tao sa Ginoo, kang Adam mga kaibigan, makuyog unta ang Ginoo, pero dili pwede nga ang Ginoo o ang iyahang binuhat nga nahugawan mag-uban. So, desolate. So, tungod ani, og imong tan-awon sa tan-awon nimo, si John chapter 1 verse number 4. John chapter 1 verse number 4. He is the giver of life. He is the light
gitawag siya light and life. Ang buhay pasabot sa diyang si Adan, mga kaigsunan, nakasala, nawala ang iyang kinabuhi. Ang buhay pasabot, the spirit of Adam, espiritu ni Adan, naputol. Ang iyang relasyon nga to sa Ginoo naputol. Kay nawala ang Ginoo, nibiya man niya. Nibiya man ang Ginoo sa iya, meaning si Adan, buhi gihapon siya, naa siya gitawag body, naa siya gihapon soul. Pero ang iyang connection sa gitawag spirit, naa siya gihapon spirit, pero ang Ginoo wala ala magpuyo dito sa iyang spirit. Tama mo? So tungod ana mga kaigsunan, man spirit kun biya ana sa Ginoo, mga kaigsunan, ang spirit of man na mahimong useless. Gitawag ta og dead, patay. Amen? So ang resulta, desolation or desolate. Actually, ang mga unbeliever karon, atong mga parinde, o atong mga nga walay Kristo silang kinabuhi, matawag gyud sila og mga buhi gihapon sila, mga bright gihapon sila, mga intellectual gihapon sila, pero mga kay walay spirit diha nila. Mo nang importante kayo nga ilang dawaton si Kristo nga ilang manuluwas, because God is the Spirit, He is the giver of the Spirit. Kung gusto kang maluwas, gusto ko nga makaadto ka sa langit, imong dawaton si Kristo nga siya mo kinabuhi, ug ikaw imong dawaton, imong kaugalingon nga ikaw patay diha sa sala, sa dihang imong dawaton na si Kristo, ang imong patay nga espiritu mabuhi pagbalik. Mo nang nagingon sa Ephesians chapter 2 verse 1, Ephesians chapter 2 verse 1, ingin siya nga kamo gibuhi niya. Hath He quickened you together who is dead in trespasses and in sin. Nabalik ang ato ang kinabuhi. Okay, so design, desecration, then sunod dissolution, gibiyaan sa Ginoo, then sunod ang lawas ni Adan nahimong gitawag na namatay siya, destruction. Ug imong tanawon sa Bible, 960 years pa usa namatay ang iyang lawas, 960 years. So okay, mo na gusto sa Ginoo mga kaigsunan nga, pero mo tayo gusto sa Ginoo nga mo ta na mahitabo nga si Adan huyugan siya sa Ginoo, pero dili ka puyo ang Ginoo sa usa ka hugaw nga o nahugawan nga kinabuhi or lawas. Ikaduha mga kaigsunan, God's primary house was Adam. Ikaduha, God's pattern Selby was the temple. Ang pattern sa Ginoo was the temple. Pag mo tanong sa bubo o Acts, napa mo da? Okay. Acts chapter 4, 7 verse number 47. Ang design sa Ginoo, doon ay, okay mo tanaw sa tabernacle, wala man tayo kung ano, no? Kanang PowerPoint sa tabernacle. Design ko sa Ginoo, doon ay tulo ka court, doon ay tulo na ka court. Number 1, the outer court. Then mo na gitawag na diha ang brazen altar. Then sunod, doon ay gitawag inner court. Gitawag nag holy place. Then sunod mo na the most holy place, mao tong gitawag gitawag og the innermost court. Naadto dito sa tabernacle or sa inner, na dito ang cherubims. Lakton ka pag-istorya mga kaigsunan, ako lang gidali. Pero maniniya, ang maong temple, literal gina siya nga temple, ang maong temple o ang maong tabernacle, gidala ni David hangtod gidala nga tos temple, then gibuhatan og balay nga pinaagi ni Solomon. Ang temple mga kaigsoon, na dito ang tabernacle o hangtod sa pag-abot ni Christ, ang nahitabo
wala nila gi tagad ang maong, wala ila lang binuangan. Okay. So dirita magsugod. Una, design unta sa Ginoo nganong gipabuhatan niya temple aron maka-worship ang mga tao bisan pa silang mga sala, maka-worship gihapon sila ngadto sa Ginoo. Pero ang nitabo, wala nila gibuhat. Og imong tanawon ngadto ta sa gitawag sa Matthew, desecration. Design, then sunod, desecration. Matthew chapter 21 verse number 13. Ningon ang Ginoo, Matthew chapter 21 verse number 8, ningon ang Ginoo ngadto sa mga Hudyo, I said unto them, it is written, my house, timani ang word nga, my house shall be called the house of prayer. Ningon ang Ginoo ngadto sa mga Hudyo, kang akong balay nis pag-agampo, but ye have made a den of thieves. So, my house, giangkon pa ni sa Ginoo, my house. Pero sa diyang gihugawan sa Ginoo, gihugawan sa mga tao, ang ilang mga sacrifice dili na mao, wala na magsubay sa saktong balaod mga kaibigan, iyang gi-reject niya. So, gitawag desolation. Tungod ni mga kaigsunan, Matthew chapter 23 verse number 38 and 39, and said, your house, diba, before gingilan lang my house, pero karon iya lang git maura gihapon the same temple, the same house, ngayang ginon nga my house, pero karon iya lang ginan your house. Wala na diya giangkon. Apa mo? Ang buot pasabot mga kaigsunan, ang maong temple nga gidesign sa Ginoo nga maka-worship sila sa Dios, tungod kay ilang hugawan wa na giangkon sa Dios. Tungod kay sa dunay principle ng Ginoo, hindi siya makapuyo sa usa ka hugaw nga lugar. Kadin hugawan sa sala. So nito po, dunay gitawag desolation sunod mga kaigsunan. Sa Matthew chapter 24 verse number 2. Matthew chapter 4 verse number siya nga, Jesus said unto them, see not all these things, see all these things. Verily I say unto you, there shall not left here one stone upon another that shall not be thrown down. Iyang gitudlo ang temple. Katong temple nga giguba ni Titus the Great. Sa dayang nisulong ang Roman soldier sa templo mga kaigsunan, ang maong templo nga gitudlo ni Jesus Christ, pag-abot sa Roman soldier sa 2000 sa edit 70, pag ilang giguba ang temple, karon ilang mang nakita nga naay mga gold dito sa gold sa kanang in between bitaw sa mga bato. Ang naitabo, nakapag-discover sa mga Roman soldier nga naay mga gold, ilang gipang bungkag gidanan, bungkag gini maayo. E basin pag naay gold. So natuman ang giingon ni Kristo nga kini nga temple walay mahabilin nga bato nga mopatong sa iyang bato o patong sa laing bato. Kaya ang templo sa una agyan napamangaliron hantod karon nga tag 1 meter man, tag 1 meter ang gidakon. 1 meter by basta dagko kayo, dili madaog. So sa katao so, ang point na ko mga kaigsunan, ang maong temple nga gitawag the house of God, ang maong temple nga giingon ni Jesus Christ, your house, iyang giingnan nga kana nga house nga inyong gipagarbo, magbungkag rara. Meaning the house destroyed. Haon, kinagitawag destruction. Napa mo? Then number 3 mga kaigsunan, not only God's pattern or God's primary house was Adam. Then sunod God's
God's pattern, how ang temple. Then sunod number 3, God's perfect house is Jesus. Karita mga kaigsunan, karita mo focus ni Jesus Christ. Actually, man niya, God's design for the life of Jesus Christ, ang design sa Ginoo, Hebrews chapter 10 verse number 5. Hebrews chapter 10 verse number 5 din siya nga, Jesus said unto them, see, Hebrews chapter 10 verse number 5, 10:5. In your Bible, wherefore, when he cometh into the world, he said, sacrifice and offering thou shalt wouldest not, but a body. Meaning, ang lawas ni Kristo, mga kaigsunan, nganong nga natao siya pinaagi ni Mary, nganong nagtubo siya, yung morag tao gyud siya, he became a man. Bigyan mong tanawon, ang design sa Ginoo nga, dunay gyud lawas nga diin magpuyo aning kalibutana. Gadiin gutumon o hawon dunay nagpuyo sa mga pareha na tong ordinaryo nga tao. Gidesign gyud na sa Ginoo kay matod ba na gitawag siya the body or gitawag siya purpose sa Ginoo, design sa Ginoo nga diin ang maong body maoy mahimong sacrifice na alang nato. Gani ug imong tanaw sa John chapter 1 verse number 29, behold the Lamb of God, the body of Christ, gitawag siya the Lamb of God that taketh away the sins of the world. So, God's design for so ang lawas ni Kristo, si Kristo, gitawag siya perfect house. Tungod kay, tanawa, sa John chapter 2 verse number 19, tanawa gani. John chapter 2 verse number 19. Unsay ba? Ingon si Jesus Christ answered and said unto them, destroy this temple. Ningon si Jesus Christ kanto, destroy nga temple, and in 3 days I will raise him up. Ako ning tukuro ning temple. So nangatawa ang mga Hudiyo nga 50 ka tuig na mong tukod ang nya karon imo lang tukuron sa tulo ra ka adlaw. Nikatawa ang mga Hudiyo. Verse number 20, and he said 46 years was this temple is built in building, and wilt thou raise him up in 3 days? Nikatawa ang mga Hudiyo. Verse number 21, but he spake of the temple of his body. So ayang gibuti pasabot ni Jesus Christ, this temple, this body, ako ning banahon, i-destroy ning alawas, pero ako ning buhion. Kining alawas, inyong ilansang dito sa cross, inyong ipasipadaan, inyong patyon, inyong paagas ang dugo, but this body, ako ning banahon sa ikatulo kadlaw. So ang point na mga kaigsunan, God's design, gidesign gud sa Ginoo unsa si ang lawas ni Jesus Christ. Then sunod, okay mo ta ngarita sa word nga desecration or desecrated. Even Isaiah chapter 53 verse number 6 unsa sa Bible. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone of his own way. And the Lord hath said on his and he said hath laid on him the iniquity of us all. Point niya mga kaigsunan, katoday si Kristo mga kaigsunan, iyang ang iniquity siya mo'y nagdala. Our iniquities mga kaigsunan, siya mo'y gidala niya ang iyang atong sala pinaagi niya. In 1 Peter chapter 1 verse number 24, 1 Peter chapter 2 verse number 24. Who his own self bare our sins in his own body, and on the tree. Paminaw mo mga kaigsunan, kining lawas ni Kristo, siya mo'y nagdala sa atong mga sala. Diri na ako nakitaan mga kaigsunan ang rason nganong si Kristo gitawag he was forsaken by his Father. Okay mo tanawon, tungod ani day, tungod na ang sala ni Kristo, ang
Ang lawas ni Kristo mo'y nagdala sa atong mga sala. Tanawan ko sa 2 Corinthians chapter 5, verse number 21. 2 Corinthians 5:21, na ay word diya nga akong nakita. Ningon ang Bible, for He hath made Him to be sin for us. Kanang word ba? He hath made sin, He hath made sin to be, He made Him to be sin for us. Nahimo siyang sala para nato. Grabe no? Apa mo diya? Nahimo siyang sala para kanato. Ang buot pasabot nga katong iyang pagpakamatay dito sa cross, nahimo tong gihimo niya, meaning iyang gialsa tanang mga sala sa kalibutan, tanang mga tao sa kalibutan, tanang mga sala gipasaan ni Jesus Christ. Ang ilang sala kagahapon, ilang sala ang astong sala kaniad kagahapon, karon og sa umaabot, mga kaigsoon gibayra na tanan ni Jesus Christ. I hope mga kaigsunan atong ibutang perme sa itong mind. We are now in the last days. Niya atas katapusang mga adlaw. Niya idaghag mga temptation nga mutintal na to, nga mo back out sa pagalagad sa Ginoo. Pero hinumdumin ninyo mga kaigsunan, giluwas ta sa Dios with a purpose. Og imong tanaw diri, grabe, ako ning samtang ko nagtuon ning grabe no. Grabe ang gibuhat ni Jesus Christ. Siya mo'y nagpasaan sa atong mga sala. Bitaw no, kung nakasabot lang kita, unsa di ang salvation bitaw nga gihatag sa Ginoo nato. Dili na ta ngayong agdahon pa, uy, alagad mo sa Ginoo, alagad mo sa Ginoo. Kita mismo na mo'y mangitag paagi nga makaalagad ta sa Dios. Pero sometimes wa ta kasabot ana. Daghang mga Kristiyano wa kasabot. Pero kung masabtan lang nato unsa day gibuhat sa Ginoo nato mga kaigsunan, kita na mo'y mangagda, pastor, asa man ko, pastor, unsay buhaton ako, pastor. Dili na mabaw pangita ang pastor. Apa mo? He made Him a sin for us. Who knew no sin, that He might be made the righteousness of God in Him. Tanaw sa 1 Peter chapter 3 verse number 18. Tanaw sa gibuhat ni Kristo. 1 Peter chapter 3 verse number 18. For Christ also once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God. Tiyo mo na. Ang tuyo dahil sa Ginoo, nganong siya mo ay nag-ani sa kalibutan, siya aron sa pagdala nato ngadto sa Dios. Kay kung kita pasagdan lang sa Ginoo sa atong kaugalingon, di ta madala ngadto sa Dios, pinaagi sa atong religion. Pinaagi sa atong pagpaningkamot. Ato ning hinumduman kanunay. Panahon nga dunay temptation nga moduol na to, panahon sa grabe ka discouragement nga atong ma-feel sa atong pagpangalaga sa Ginoo, atong hinumduman giunsa deta pagluwas sa Ginoo. Sayunon nagbiya. Dahil sunod, parang unsay sa Bible. Unsay nito buwan Design, desecrated. Sunod, Jesus Christ was desolated. Gibiyaan siya. In Matthew chapter 27, verse number 46, about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is to say, my God, why hast thou forsaken me? Mga kaigsoon, diri ay na mabaw ano to, dili pwede ang Ginoo mag-ipon og ang sala. Ang God the Father who is holy, dili pwede nga mag-ipon sila. Sa lawas ni Kristo nga din, siya mo'y nagdala sa atong mga sala. Ato nang hinluman pirmi mga kaigsunan. Gibiyaan siya. He was desolated. Gibiyaan siya. Para lang sa atong mga sala. In verse number, chapter 2 verse number 19 sa book of John, he was destroyed. His body was destroyed. Jesus answered and said, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up.
Yes, napatay o gipatay ang iyang lawas. Destroyed. I-destroy ang iyang lawas nga diin walay sala nga lawas. Walay balikas nga nigawas gikan sa baba ni Jesus Christ. Wala siya magahimog sala, wala siya bisang gamay nga sala. Pero gipatay siya. Inosente nga tao. Nga naman para natong mga makasasala. The just for the unjust. Number 4. God's permanent house is the believer. Una nga, house mga kaigsunan, God's perfect house was Adam. Then ikatuduha mga kayo, God's pattern house was the temple. Then God's perfect house is Jesus Christ. Then number 4, God's permanent house is the believer. 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 3 verse number 16. Sige sa Bible. Know ye not? Paminaw mo mga kaigsunan, paminaw mo. Know ye not? Wa mo kibalo. Ye are the temple of God. And that the Spirit of God dwelleth in you. Ang sabot mga kaigsunan, dili na ang Ginoo magbalhin-balhin pa ug puyo. Iyan ang covenant. Grabe ang iyang covenant nga rin nato, iyang pakigsaan nga rin nato. Bisag kinsa nga mosalig niya, makiguban siya sa ngadtos tanan nga mosalig niya. Grabe. Nagbasa ko ani mga kaibigan, wow! Woo! Kinsa man ta mga kaigsunan, nga po'y anta sa Diyos. Mga makasala man da. Hindi nga siya, but ye are the temple of God. Okay mo tanawon, John chapter 14, verse number 12. Verse 16, ingan siya nga, and I will pray the Father, and He will give you another comforter, that He may abide with you forever. The Holy Spirit, mga kaigsunan, mo'y gihatag sa Ginoo nga rin nato, that God will abide with us forever. Mukuyog tas Ginoo hangtod sa kanturan. Abi niyo kung masabta lang nato, dili ta maingon nga, Pastor, mundang sa kong simba, Pastor, pahuli lang sa ko, Pastor. Istorya mi ni Mrs. gaganina, samtang may nangaon, iyon siya nga, grabe no, daghanan na yung wala na magsimba no, sa wala manimba na diri. Daghan yun. Abot ba nito? Okay na nang naon, wala na manimba, kay nangadto sa ubang simbahan, kauban ra po na to. Di ba? Okay ra na siya. Pero kinig yung wa na manimba, kung nga walay hinungdan ba? Say makadungog patag istorya nga ang gipasangilan ang pastor o pamilya sa pastor. Resultihan ta mo mga kaigsunan. Tungod lang anak, gamay lang nga mga istorya unsa da or gistoryahan lang kag unsa da nga diin mundang nakas pagpangalaga sa Ginoo karong buntaga karong adlaw wa kay gihimo sa inyong balay nga diin gipuy-an ka sa Ginoo gituyoan nga gipuy-an yo ka sa Ginoo diha sa imong kasing-kasing para ka duna kay wisdom duna kay naay mo dasig nimo ug laktod nga pag-istorya mohatag nimo eternal security adto kas Ginoo padulong Sige sa Bible, 1 Timothy, 1 Corinthians chapter 1 verse Ephesians chapter 1. Ephesians 1:13. Sige sa Bible. Ephesians 1:13. In whom after that you have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom after that you heard the unbelief, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Mga kaigsunan, gisilyuhan ta. Pagkanindot, ang Ginoo nahana nato. Nikuyog na nato mga kaigsunan.
Inunaan ninyo. Pamina mo, once nga normal ka nga Kristohano, nining kalibutan na karon, daghan yung kag problema. Number one, we have personal problem. Doon natin itawag family problem. Doon natin financial problem. Doon natin itawag national problem. First time ning nahitabo sa Pilipinas nga ang Central Bank ni declare nga ang ilahang niingon sila nga nahurot ng kwarta. Kung na mo kwarta das bangko nga na insurance, na PDIC, i-appeal na nila og withdraw. Trillion gikawat mga kaigsunan. O ito ako, bukal kay ko kanang moingon mo nga, maayo kay Marcos, may Marcos. Ay na lang yung ko patuhuan niya na. May lagkaroon pata na tao aning kalibutan na. Ay na lang yung ganyog, lalisa yung na. Ay na lang yun mo paghisgot na. Sad. Very sad. Naapay pastor na appeal. Very sad. Diyan nakadungog ko ani nga punto mga kayo. Wow, pag ganindot day, God is with us. We can kneel down anytime. We can say to God, Lord, help me. Dili sayo noy. Akong na-feel mga kayo unsa kalisod kining kalibutan na mga kayo. Akong gisulayan nga moadto ko sa bukid. Gisulayan akong muhigda ko dito sa langkay ra nga akong langkay ra nga ako ang gihigdaan. Nisulay ko. Akong gi-feel mga kayo unsa day ang feeling sa mga tao nga nas bukid. Kanindot ra nato diri magabot sa atong kwarto, pislit na to na ay bugnaw dayon, ay pislit na to na ay init tubig or dito mangita pag kahoy. O nakakisultin yung mga kaigsunan. Ayaw mo ka, ayaw dalian yung decision nga, oh muna kong church, kaya I feel empty. So, feel empty? Kung tuno doon na kay Holy Spirit mga kaigsoon, nga ma-feel man mo empty? Emptiness. That is blasphemy sa Holy Spirit mga kaigsuonan. Sama ra nga may Holy Spirit or God, I don't need you anymore. Wala akong matagbaw nimo Ginoo. Para na ako mga kaigsuonan, hantod garon. Naay feeling usahay na to nga we feel empty. Pero ang kamaturan mga kaigsoon, dili na pwede atong isalikway. O bitaw na ang Bible, ayaw, pamina mo, karon ang gawas na ning mga naa sa Facebook, munsa nga, ang tinuod nga Bible, katong Ethiopian Bible. Na ultimo mga pastor na mo ingon nga, ang King James Version, dili na ang tuhuan. Ang pangutana, unsa may tuhuan na to, kundi na tamutuan ni King James Version. Isa may tuhuan na to Salig lang na sila, kaya na sila yung mga paldo-paldo nga mga kwarta diha. Diba gisto atong gibarugan, atong gibarugan ang kamaturan, ang Bible mo ni kamaturan. Duhara ka kamaturan dire sa Bible. Number one nga kamaturan, Jesus Christ, the truth. Then Lord mga kaigsoon, the Bible. Abi mo, kung atong gisalikoy ng Bible, parehara, imong gisalikoy ng steel tape. One day, akong hinan akong kauban, to Moses. Kung Moses, masama na imong steel tape, gamay? Isiyaw, gamay, pastor. Ako dako. Murag tanawon, imong meter diha, murag dili parehas akong meter dire. Siya, di katawa siya. Di, imposible na. Dili pwede na ang grams.
imo nang imong kuhaan. Ang grams gina. Naagi na gibutang gyud ato sa museum sa naagi tay museum mga kay na dito ang saktong sukdanan. Karon ho, wala unin na to. Asa pa may sukdanan na to be? How do we know nga we are in the truth without the Bible? Mga kaigsunan, we are in naatas na Ginoo na to eh. Unsa yun sa Bible? Romans, pastor. Unsa? Tanawa, Romans chapter 4 verse number 8. Blessed is the man whom the Lord will not impute sin. Ang pangutana gyud nato mga kayo, ngano nga ang Ginoo mo puyo man diri nato? Magkasala man da. Pero mga kaigsunan, ang buhay pasabot sa Romans chapter 4 verse number 8, bulahan ang tao nga dili na paninglan sa ilang mga sala. Woo! Dili na ta paninglan, si Kristo na mo'y nagbayad. Dili na oy. 1 Corinthians chapter 6 verse number 11, ang sigan sa Bible. Dili nung makita nga huwag mong tanawan, verse number 9. Tanawa sige sa Bible, verse number 9. Know ye not the unrighteous, ang dili kuno matarong, dili kasulod sa gingirian sa Dios. Kinsa gali ang di kasulod, ang dili matarong. Ang pangutana, kinsa may tarong na to be? Digan siya, ayaw mo pagbalimbong. Siya nga, walay fornicators. Walay idolaters, tigsimbag Diyos, walay mananapaw, walay mga baytor, tumboy, o walay mga abusado silang kaugalingon uban sa ubang, okay, walay mga kawatan, walay kumitos, drunkards, mga bugal-bugalor o mangingilkil nga makasulod sa gingarian sa Dios. Tiyaw mo na. Kini mga bersikulo ha, pangutana, apil ka na, unsay yung sa Bible, pastor, wa mo ko kumito og adultery. Timane, unsay yung Bible, kung imong mata na kay pangibog anang mga unsa na kay pangibog, nakakumitar naga og adultery. Grabe na. Tanawa, pero unsay yung sa Bible, verse number 11, and such were some of you. Kasabot mo na bersikulo, ingon anak mo sa una, na mga bayot nato, na mga tumboy, na mga kawatan, mga bugal-bugalon, mangingilkil, di ba? Ama to sa liban. Tasay mo kamot liban. Oh, kaya liban pa, gamay-gamay na na. Pangutanan taga-pindunganan, walay motor makagid kung dili mo kilkilan niya. Kung anong isog-isog mga bird siya, naamang ko'y padrino. Dili na yung pagkawaw niyo. Karon bago na siya. Ingon mo ana sa una. Mangingilkil. Pero sige sa Bible, but ye are sanctified. Woo! Ye are sanctified. Ye are justified in the name of the Lord Jesus Christ. And the Spirit of our God. The Spirit of our God. Tiyaw mo na. And by the Spirit of our God. So may pangitao na to. Verse number 19 no, sa Bible, know ye not that your body is the temple of God? Wow, amen? Know ye not? Huwag mo kibalo. Huwag mo kibalo, ano? Huwag mo kibalo. Sige, kibalo na mo ron. Huwag mo kibalo nga ang atong lawas temple of God or the house of God. Meron akong simba dito sa Katipunan, Cebu. Iko asa dapit ilang altar. Asa dapit ilang dibulto. Akong gipangutana, bay asa dapit inyong mga dibulto diri. Siya may dibulto eh. Napa mo da? Kay mao na atong tiilahanan nga balay na sa Dios, pero mga kaigsunan. Ang Ginoo naara na to. Wala ta magkinalag dibulto. Mani ang tinuod nga church sa Ginoo mga kaigsunan, wala na magkinalag dibulto.
Because God is spirit, God naa naman siya sa atoa. We worship Him in spirit. Naa sa atong spirit kanag-uban. Which have God and ye are not your own, we are both with a price. Therefore glorify God in your body. Verse number 20. Glorify God in your body. Wow. God's primary house, mga kaigsunan, Adam. God's pattern house, mao silang temple. Then number 3, mga kayo, God's perfect house, Jesus Christ, humana. Then number 4, God's permanent house is the believer. You feel you forsaken? God is with us. Hebrews chapter 10, verse number 13, verse number 5. Hebrews chapter 10, verse 13. Let your conversation be without covetousness. Tanawan sunod. For He said, I will never leave thee nor forsake thee. Pero sa mana, sa diyang gipuy-an ta sa Holy Spirit. Ningon ang Ginoo, I will abide with you forever. Woo. This is real, amen? Muna kung ikaw, wa pa madawat ni Kristo, wa pa ka magdawat ni Kristo, dawat agad. Ayaw titi-away ninyo. Ayaw mo yung, kung ano ning ako no. Dili ni tiyaw-tiyaw ato Atong ido ko atong uloy, piyong atong mga mata. Thank you, Lord, for your goodness and mercy in my life. You are so great, you are so good, you are so loving, O God. Lord, tabangi mi. Nga among masabtan kanunay ang imong pulong o Diyos. Nga salamat kay Ginoo nga you will never leave us. Lord, grabe. Sa una, upuyo ka, pinaga sa temple. Sa diyang nahugawan ng temple, imong gidestroy. Jesus Christ, my perfect house. Siya mo'y namatay para namo, Lord. Thank you. Kami mga makasasala, mabuhi kami pag-usab. Ug salamat, Lord, sa imong covenant. Ikaw mo'y nagingon. You will never leave us nor forsake us. Naa ka kauban namo kanunay o Dios. Thank you, Lord, sa imong faithfulness. Lord, i-bless ang mga mensahe. Dalaygon ka sa among kinabuhi. In Jesus' name.